Dapat na nga bang ipagpahinga si kabayan Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas pero may tuturing pa rin na Game of the Year sa FIBA Basket etong naging laban ng Gilas Pilipinas at New Zealand kung saan naging matindi ang kapit ng bawat fan sa kanilang mga teams na umabot ng double overtime at eventually a heartbreaking loss para sa Pilipinas sa score na 106-102. Pero nabigyan pa rin ng Gilas Pilipinas ng magandang laban doon ang mga taga New Zealand at step up nga dyan ang mga young gunner ng ating national team katulad din na JGDL, Dwight Ramos, Carl Tamayo at Kevin Giambao na may parehong double-digit scoring sa game. Habang tahimik at off-night ang ating mga veteran player kagaya ni Junmar Fajardo from starting unit, nalimitahan siya with only 8 minutes playing time. Kahit si Chris Newsome nga pinaglaro lang ng 1 minuto at lalo na ang ating naturalized player na si Justin Brownlee. Ang inaasahan off-night si Kabayan JB sa field goal na may only 5 points, 8 rebounds and 4 assists. Nalimitahan din si JB sa field goal attempt 2 out of 3 mula sa field at nag-iisang success 3-pointer. Sa katagalan ni JB sa Gilas Pilipinas, alam na at nababasa na nila ang galawan ni Noy P sa loob ng court na contain at inasawa doon si Kabayan pero hindi nila inasahan doon ang pagdating ng Converge 5xer sharpshooter na si Juan Gomez de Leano, ang isa sa nagpahirap sa tall blocks at bumuhat mga idol sa ating kupunan. Coming from the bench, nakapagtala siya mga idol ng 23 points, 6 rebounds, 4 assists, shooting 9 of 15 from the field at may 4 out of 9 attempt mula sa 3-pointer. Dalawang clutch 3 nga dyan ang pinakawalan ni JGDL na dahilan sana ng kamuntikan nilang pagkapanalo. Mula din sa bench, nakapagtala naman si Kevin Giambao ng 23 points, 3 rebounds and 2 assists, shooting 9 of 16 mula sa field. Habang si Carl Tamayo naman unstoppable din sana doon na may 17 points, 7 of 12 mula sa field at impressive 3 of 4 from downtown. Habang si Mr. Reliable Dwight Ramos naman ay kumamada ng 18 points and 2 block shot with 6 of 17 from the field. Future is bright ika nga para sa Gilas Pilipinas dahil sa pag-step up ng mga mas batang player ng ating national team. Kitang-kita naman kung paano nila binuhat doon ang mga veterano kahit natalo sa ganong katinding laban. While marami ang nadismaya sa naging performance ni Justin Brownlee, sobrang limited kasi sa field goal attempt si Kabayan dahil sa matinding depensang pinakita ng New Zealand. Basang-basa na nila mga idol ang rotation ni JB sa katagalang naging historyng laban ng NZL at PH. Alam na nila kung paano makontain ng ating naturalized player. Pero ang isa pang tanong, dapat na nga bang palitan si JB bilang naturalized player at panahon na ba para mag-move on at mag-develop ng pamalit sa kanya? Well, sa sariling opinion ko mga idol, no hate. Dapat nang palitan si JB bilang naturalized player ng ating national team dahil sa may edad na nga din ito at kailangan na niyang magpahinga dahil marami na din itong napatunayan para sa ating bansa. Isa si JB sa pinakamatagumpay na naturalized player ng Gilas Pilipinas, 2023 Asian Games Gold Medalist, 2023 SEA Games Gold Medalist, FIBA Olympic Qualifying Tournament All-Star 5 noong 2024. Siya din mga idol ang tinek ng China sa Asian Games Semifinals mula sa kanyang game-winning shot. Pinangunahan din niya ang historic upset kontra sa Latvia. Well, panahon na ba para mag-step up ang mga batang naturalized player katulad ni Benny Boatwright, Ange Kwame, Malik Diouf at Jordan Clarkson?